Yung kay AR de la Serna, yung assistant ni Harry Roque, Mm. kasi humarap din siya sa inyo, no? Ano ba yung tinutumbok talaga ng Quadcom dito kay AR de la Serna? Well, naging emotional nga siya kahapon nung sa mga pagtatanong ng Quadcom. Naging emotional siya because we wanted to establish, the Quadcom wanted to establish na alam niya all the time ang operation ng Lucky South 99 because malapit siya kay Attorney Harry Roque. Na si Attorney Harry Roque rin is connected with Lucky South 99, which he vehemently denied, no? Several times, dininay niya yun. Sabi niya, wala akong engagement with the Lucky South 99. Yung aking engagement ay sa isang korporasyon na Whirlwind Corporation. Yeah. Pero, yung incorporators ng Whirlwind at incorporators ng Lucky South 99 ay magkamuka. Interlocking. So, Interlocking, di ba? Hindi lang interlocking. Almost the same Ganun ba? Oo, hindi lang kasi pag interlocking, isa, dalawa. Pero ito, kumbaga magkamuka Di ba? So, Sila rin. Halos sila rin. Although may ibang Okay. mga pangalan din na dagdag, no? So, ang tanong, anong kinalaman ni AR de la Serna doon? So, una-una, anong ginagawa mo dyan? Sino nagpatira sa'yo dyan? Sa kwento niya, kausap daw ni Attorney Harry Roque si Cassandra Ong. At hindi yun dininay ni Cassandra Ong. Sabi niya, yes, nakiusap sa akin, kaya ako pinatira. Di ba? So, sino nakiusap? bakit? Si Harry Roque o si AR? Si Harry Roque raw. Si Harry Roque. Bakit daw? Kasi daw, mag-aaral ng parang may aviation school yata doon sa Pampanga or something. Ganun yung pagkaka-remember ko doon sa storya niya. Ngayon, nung ni-raid yung kwarto niya, kasama doon kasi sa area ng raid, yung parang kwarto na tinutulugan o tinutuluyan ni Mr. De La Serna Marami pong documents doon na nakuha. Aside from the personal belongings ni AR De La Serna. So, from that particular situation and circumstance, he is part of the corporation that runs or that operates itong mga illegal scam hubs, cybercrime, torturing, human trafficking, no? But of course, meron siyang depensa naman dyan, di ba? Pero from the surface, dahil doon ka nakatira, alam mo yung operation, ni-raid yan, illegal yan. So parang yun ang kanyang involvement. Yun ang gusto nyong matumbok, kung totoo. Yes, na hindi siya inosenteng nakikitira lang doon. Yes. Na involved siya rin sa illegal operations. Ganun po ba? Yun ang direksyon ng mga tanong ng mga kasamahan namin na obserbahan mo. Kasi ako, as much as possible, I moderate and try to control the deliberations. And I listen to the answers and the questions propounded by the members para magkaroon tayo ng balancing act. Oo nga Pero napaiyak nyo sa AR de la Serna no? Tinatanong nyo kung saan siya nakitira doon sa... Hindi kayo exactly, no? Yung mga kasama nyo. Oo. Kung saan siya nakatira, di ba? Meron ba na siyang kaibigan na tinutuluyan? Condo raw po ba yun? Tama ba? Condo, kasi nagsinungaling siya. Sabi niya, doon siya meron siyang nililipat, meron siyang nirerentahan, di ba? And then, later on, when he was asked, iniba niya na yung sagot niya. Ang sagot na niya, sabi niya, kaibigan sa condo ng kaibigan ko. Doon ako nakatira, yun ang sabi niya. Nga pala sir, nung after makalabas sa 24-hour detention itong si Harry Roque, siguro napanood nyo, no? Lumabas siya, pinagbabanatan yung mga congressman, pati administrasyon. Diba, meron pa nga siyang video, pinapili, kadiliman o kasamaan. Ano bang gagawin nyo dyan? Ano bang balak nyo kay Attorney Harry Roque sa ganyang actuations niya? Alam mo yung sinasabi niya na sinusupil daw yung karapatan na magpahayag, karapatan na magsalita. Wala akong katotohanan yun. No? In fact, kung pinusupil yan, hindi na sana siya nakapagganyan. Alam mo, he can say whatever he want to say.
Kasi alam mo, Christian, 2 taon na siyang ganyan eh. Kung talagang gusto siyang supilin, di sana. Kaya nga ako, sabi ko nga when I was asked, ano masasabi mo sa ganyang action ni Well, ako para sa akin, personally, of course, I will defer sa desisyon ng aking mga kasamahan, kung anong plano nila. Pero ako, personally, sabi ko, pabayaan nating magsalita siya. And my advice to him is that do not ever believe and disabuse yourself from believing you are a very important political figure in the country. Kasi parang he wants to cause a rally. I don't know, parang yun ang feeling ng marami. Sabi ko, teka muna, hindi naman ganun ka ano yung issue. Ano ba yung issue, di ba? Kung ano-anong inattempt nila, di ba? So, alam mo, marami nga, kaibigan ko rin yan. At syempre, I'm just Okay. being neutral and being fair. That's why if my opinion is asked, let him say whatever he want to say.